Bumalik tayo sa kasalukuyan, kung saan iniisip niya na ang misyon na ito ay hindi madali. Dahil sa hirap ng misyon ito ay nag-iwan sa kanya ng pagod na ekspresyon. Bigla siyang nakarinig ng katok sa pinto ng kwarto niya kaya siya ay agad na bumangon. Ang kanyang mga magulang ay sumilip sa pinto na may nag-aalalang ekspresyon sa kanilang mga mukha. Nagulat si Jian sa hindi inaasahang pangyayari. Tinatanong ng kanyang mga magulang kung ano ang nangyari at kung may bumabagabag ba sa kanya, kaya sinabi ng kanyang ina maaari niya silang kausapin baka sakaling makatulong sila. Sandaling natahimik si Jian hindi alam kung paano tutugon sa kanilang mga tanong. Kaya sinabi niya na wala namang nangyari at nasa maayos ang lahat. Habang sinasabi niya iyon, ay pumasok na sa loob ng kanyang kwarto ang kanyang mga magulang, gustong malaman kung ano ang nangyayari sa kanilang anak. Habang siya ay pinagmamasdan ng kanyang mga magulang makikita sa kanilang mukha ang labis na pag-aalala. Tumingin siya sa ibaba tila malalim ang iniisip. Parang nawawalan na siya ng pag-asa, di niya inaasahan na ganito kahirap ang kanyang misyon. Kaya sinabi niya sa kanyang mga magulang na masyadong komplikado ang lipunan ng South Korea, iba ito sa itinuro sa akin. Ang kanyang mga magulang ay seryoso at tahimik na nakikinig sa kanya. At pahabol pa na tugon ni Jian na hindi madaling makibagay. Pinagmamasdan siya ng mga magulang mula sa malayo at habang siya ay nakakapit sa kanyang mga kamay, makikita sa kanyang mukha ang pagkadismaya. Kaya sinabi ng kanyang ama, na huwag siyang magsalita ng mga kalokohan at huwag ipakita na siya ay mahina. Kaya tinanong siya ng kanyang ama kung nakalimutan na ba niya kung sino siya. Nabigla si Jian sa sinabi ng kanyang ama, na kahit anong mangyari o gaano kahirap ang sitwasyon, huwag sumuko at kailangan mong matapos ang misyon. Tama ang sinabi ng kanyang ama, dahil isa siyang agent na nagmula sa North Korea, kaya siya nandito sa South Korea ay upang tapusin ang ibinigay sa kanyang misyon, medyo nabuhayan ng loob ang ating bida sa mga sinabi ng kanyang ama. Pagkatapos ay tumayo siya ng tuwid, at humingi ng tawad at nangakong hindi na ito mangyayari ulit. Isang ngiti ang sumilay sa mukha ng kanyang ama, habang ang kanyang ina ay puno ng pag-aalala ang kanyang mga mata, na nakatitig sa mukha ng ating bida na puno ng determinasyon. Sa kanyang silid, siya ay abala sa kanyang laptop, dahil sa kanyang ginagawang pananaliksik, tungkol sa mga isyu, kagaya ng school bullying at marami pang iba. Pagkatapos ay bigla niyang naalala na siya ang nangungunang agent ng North Korea Shadow Unit para sa espesyal na operasyon laban sa South Korea. Ang mabaigo sa isang misyon ay imposible. Siya ay pinagmamasdan ng kanyang mga magulang mula sa pintuan, makikita sa kanilang mga mukha ang saya, nang makita nila ang kanilang anak na puno ng kumpiyansa at determinasyon sa kanyang sarili. Kinabukasan sa paaralan, si Jian ay nakaupo sa kanyang mesa, malalim ang iniisip, bigla niyang napansin si Dongwoo na nakatingin sa kanya na puno ng pag-aalala, kaya tinanong niya si Jian kung may nangyari ba kahapon. Sa isip ni Jian, tinatanong niya kung totoo kayang, ang lalaki ito ay isang bully sa paaralan. Kaya sinabi niya kay Dongwoo, na isa siyang bully noong middle school, tama ba? Narinig ko mula kay Go Jin Sok. Sinabi niya na siya ang shuttle mo dati. Kaya sinabi ni Dongwoo na, noon yun nung bata pa ako, at wala pang alam, pero ngayon hindi na ako ganyan. Kaya sinabi ni Jian na huwag siyang mag-alala, dahil hindi niya ito ipagsasabi kahit kanino. At lakas loob niyang ipinagmamayabang na sinabi sa kanya, dahil sila ay magkaibigan. Bigla siyang nagulat at hindi makapaniwala na sasabihin yun ni Jian. Sa isip ni Jian napakagaling ng kanyang ginawa, upang makuha ang loob ni Dongwoo. Habang abala ang lahat na nakikipag-usap sa kanilang mga kaibigan, biglang dumating si Jin Sok. Na agad namang napansin ni Dongwoo, ngunit hindi siya pinansin nito. At patuloy lang ito sa kanyang paglalakad patungo sa kanyang upuan, laking pasasalamat ni Dongwoo dahil hindi siya pinansin ni Jin Sok. Ngunit bigla siyang nagulat nang bigla niyang narinig ang sinabi ni Jian, na huwag siyang mag-alala, dahil simula ngayon, silang lahat ay magkakaibigan na. At bigla siyang tinawag ni Jin Sok kaya lumingon siya. At tinitigan niya ito ng may seryosong ekspresyon, masaya niyang sinabi kay Jin Sok, kung nakauwi ba siya ng ligtas kahapon at siya ay nagpapasalamat sa paglilibre sa kanya ng pagkain. Ngunit si Jin Sok ay tila walang pakialam, habang siya ay tahimik lang na nakatitig sa ating bida. Nagulat ang grupo ng mga kababaihan sa kanilang nakita.
Kahit si Dongwoo ay nagulat din, at hindi lang yun pati ang iba nilang kaklase ay nagulat din, hindi sila makapaniwala sa kanilang nakikita. Nilapitan ni Jian si Jin Sok at sinabing sa susunod ay siya naman ang manlilibre sa kanya. Ngunit inutusan siya ni Jin Sok na lumapit at umupo sa kanyang tabi. Sa isip niya bakit siya uupo dyan, alam niyang upuan niya ni Wu Yang. Nakita niyang nag-aalangan si Jian, kaya tinanong niya ito kung bakit hindi pa siya umuupo. Ang bida natin ay tila nagdadalawang isip, sa isip niya ang mga upuan ay nakarangkang ayon sa pagkasunod-sunod, ang ibig sabihin ay magiging number 2 siya. Dahil wala na siyang ibang pagpipilian, kaya lumapit siya sa upuan at dahan-dahang umupo, habang nakakross ang mga kamay. Ang lahat ng kanyang kaklase ay pinapanood ang eksena at tila hindi sila makapaniwala. Sa isang masayang ngiti ng ating bida tila ang lahat ay naaayon sa kanyang mga plano. Pagkatapos ay dumating ang guro at ito ay agad nagturo sa kanila. Pagkatapos ng kanyang klase ay may isa pang guro ang dumating, isang matandang guro ang nagtuturo sa kanila. Habang ang mga estudyante ay tahimik at seryoso sa kanilang pag-aaral. Mapapansin ang isang bakanting upuan, kung saan inuupuan dati ni Jian. Sa isip niya hindi naman siya masyadong nasaktan, pero bakit hindi pumasok si Wu Yang? At lumipat ang eksena sa gusali ng Tejas Sports. Sa loob ng gym, makikita ang ilang mga flag mula sa iba't ibang bansa na nakasabit. At maririnig ang isang malakas na ingay na nagmumula sa loob ng gym. Si Wu Yang ay makikita na nakaluhod sa sahig at nanginginig ang buong katawan dahil sa takot. Siya ay pinaparusahan ng kanyang ama, sa kadahilanang ipinahiya niya ang kanyang pamilya, dahil sa pagkatalo niya sa laban nila ni Jian. Hinampas siya ng malakas sa likod ng kanyang ama gamit ang isang kahoy. Na dahilan kaya napaungol siya ng malakas dahil sa sakit. Bumagsak siya sa sahig at nanginginig ang buong katawan, dahil sa lakas ng paghampas sa kanya ng kanyang ama. Galit na sinabi ng kanyang ama sa kanya na hindi niya man lang kayang hawakan ang ganun kasimpleng gawain. Para lang may pasok siya sa special na paaralan. At tinanong niya ang kanyang anak kung alam ba niya kung magkanong pera ang kailangan niyang itapon para lang mapag-aral ang kanyang walang kwentang anak. Siya pala si Huang Jie-chou, ang chairman ng Desong Group. Lumapit sa kanya ang kanyang secretary at sinabihan niya itong ihinto na at sa tingin niya ay naiintindihan na ito ng kanyang anak. At galit na sinabi ni Jie-chou sa kanyang anak, na ang pamilyang iyon ay tiyak na tatakbong pangulo sa susunod na halalan. Kaya kailangan niyang damaykit sa lalaking yun. Naiintindihan mo, kaya gawin mo ang lahat ng makakaya mo, kahit sa anong paraan. Dahil kapag nabigo ka, ayaw ko nang makita ang iyong pagmumukha. At dahan-dahang tumtayo si Wu Yang. Pagkatapos ay umalis siya ng walang salita, puno ng pagkadismaya ang kanyang mukha. Habang siya ay lumalayo, pinapanood siya ng secretary ng may pag-aalala. At biglang tinanong ng chairman ang secretary kung nahanap ba niya. At kung anong klaseng pamilya sila. At sinabi ng secretary, na sila ang nagmamay-ari ng isang multinational na kumpanya na nakikitungo sa isang cryptocurrency na tinatawag na 11 Coin and Security Programs. At dagdag pa ng secretary na ang kanilang kapital ay napaka-solid. Kaya agad na sinabi ng chairman na imbitahan sila sa isang salo-salo. Biglang nagtaka ang secretary kaya tinanong niya ang chairman kung saan sila kakain. Biglang nagiba ang ekspresyon ng chairman kaya sinabi niyang dito sa gymnasium gaganapin. Medyo natigilan ang secretary dahil sa kanyang narinig, ngunit di nagtagal ay naiintindihan niya na ang gustong ipahiwatig ng chairman, kaya agad siyang yumuko at sinabing naiintindihan niya. Ang chairman ay galit na isinusumpa si Jian pati ang kanyang pamilya. Lumipat ang eksena kung saan kakatapos lang ng klase, at pauwi na ang mga estudyante. Nagpaalam si Ara sa ating bida at sinabing magkita na lang sila bukas sa school. Naagad din naman sinang-ayunan ng ating bida. Pagkatapos ay dumiretso na ito ng sasakyan at sinabi ng kanyang bodyguard na pinapasalamatan niya siya para sa kanyang pagsusumikap. Napansin ng bodyguard na magkasama si Jin Sok at si Jian. Kaya sinabi niya kay Jian na mag-ingat ang kanyang mga magulang. Na ipinagtataka ni Jian. Ngunit biglang sinabi ni Jin Sok na magkita na lang sila bukas sa school na agad din naman niyang sinagot ng okay. Habang ang bodyguard at si Jin Sok ay patungo sa kanilang sasakyan. Sa isip ni Jian, ano kaya ang ibig sabihin ng sinabi ng bodyguard, na mag-iingat ang aking mga magulang?
Pagkatapos ay dumating ang sasakyan ng kanyang ama at huminto ito sa kanyang harapan. Sa masayang ngiti tinawag niya ito at sinabing sumakay na siya at sila ay uuwi na. Napabuntong hininga si Gian nang makitang ang kanyang ama, ngunit agad na sumakay sa kanilang sasakyan para makauwi na sila. Pagdating sa kanilang bahay ang pamilya ay magkakasamang kumakain sa isang nakaka-relax na kapaligiran, malakas na tumatawa ang kanyang ama, habang si Gian ay seryosong kumakain. At ang kanyang ina ay hindi mapigilan ang tumawa kapag nakikita niya ang ekspresyon ng masayahin niyang asawa. Bigla silang napahinto sa kanilang kinakain nang marinig nila ang tunog ng kanilang doorbell, at nagtataka at puno ng kalituhan ng bawat isa, dahil wala naman silang inaasahan na may darating sa kanilang bisita, dahil sa pagka-osisa at gustong malaman kung sino ang taong nasa labas. Ay binuksan nila ang pinto ng kanilang apartment. At doon bumungad sa kanila ang secretary ni Huang Jie-chol na agad bumati sa kanila. At nagpakilala na siya ang secretary ng Taejong Group, at agad na binati siya ng pamilya at tinanong kung ano ang nagdala sa kanya rito. Nang marinig na siya ay mula sa Taejong Group, biglang naalala ni Jian si Wu Yang ang anak ng chairman ng Taejong Group. Sinabi ng secretary sa kanila, na ang anak ng chairman ng Taejong Group ay sinaktan ng kanilang anak na si Jian. Biglang nagulat ang lahat, kahit si Gian ay hindi makapaniwala sa sinabi ng secretary, dahil ang alam niya ay may kontrata silang penirmahan. Tumingin sa kanya ang kanyang mga magulang ng may gulat at pagtataka na ekspresyon. Habang si Gian ay pawis na pawis at nagtataka, hindi siya makapaniwala sa akusasyon sa kanya ng secretary. Sinabi ng secretary sa ama ni Gian na ang kanilang chairman ay walang intensyon na gumawa ng gulo, gusto lang niyang makipagkita sa kanya at kumain ng magkasama. Tumawa ang kanyang ama at sinabing tama, mga away bata lang naman yan na may konting hindi pagkakasundo. Kaya tinanong ng secretary kung mayroon sila, baka pwede silang sumama sa kanya. Walang pagdadalawang isip ang kanyang ama agad na pumayag na sumama sa secretary. Tumutulo ang pawis sa mukha ni Gian habang nag-aalala ito sa kanyang ama. Lumapit siya sa pinto para sumama, ngunit pinigilan siya ng kanyang ama na umalis. At sinabing manatili sa bahay at maghintay. Habang pinagmamasdan ang pag-alis ng kanyang asawa, ay natutulala ang kanyang ina sa biglaang pagpayag ng kanyang asawa, ngunit alam niya na alam ng kanyang asawa ang kanyang ginagawa, kaya hindi niya ito pinigilan. At tuluyan nang nakaalis ang secretary at ang kanyang asawa, naiwan ang mag-ina sa loob ng apartment. Lumipat ang eksena sa gusali ng KJ Sports. Ginagabayan ng secretary si Steb ang ama ni Gian, papunta sa chairman. Sinabihan siya nito na sumunod sa kanya. Pagdating nila sa loob makikita ang chairman na nakaupo sa gilid ng ring at naghihintay sa kanilang pagdating. Nakatingin ang dalawa sa chairman, walang bakas ng emosyon ang makikita sa mukha ni Steb, inaasahan niya na ganito ang mangyayari. Sinabi ng chairman sa kanya, na ang kanyang anak ay nabugbog ng gusto ng kanyang anak. Ngunit si Steb ay tahimik lang na nakatitig sa kanya. Bumaba ang chairman mula sa kanyang kinauupuan at sinabing, ano ang gagawin mo? Nakangiting sinabi ni Steb sa chairman, kung ano ang gusto niyang gawin niya. Kung may gusto siya, sabihin niya lang. Sinabi ng chairman na ilipat niya ang kanyang anak sa ibang school, at kakalimutan niya ang lahat na parang walang nangyari. Tumawa si Steb at sinabing mahirap iyon, dahil iginiit ng kanyang ina na ipadala siya sa pinakamahusay na paaralan sa Korea kaya hindi yun papayag. Napabuntong hininga ang chairman at pagkatapos ay lumapit siya kay Steb, at habang nakakuyom ang kanyang kamay ay sinabi niya, na makinig siyang mabuti, habang nagsasalita siya ng maayos. Tinitigan niya si Steb ng masama, na parabang pinagbabantaan niya ito. Kaya sinabi ni Steb sa kanya na, huwag gawin ang isang bagay na pagsisisihan nilang dalawa. Hindi na nakapagpigil pa ang chairman, kaya agad niya itong sinuntok na tumama sa mukha ni Steb. Tinitigan niya ito ng masama, ngunit hindi siya nagsalita at nanatiling tahimik. Galit na galit sa kanya ang chairman, habang nakatitig sa kanya, at sinabihan siya na isang basura. Nagpatuloy ang pambubugbog ng chairman sa ama ni Gian at maririnig ang tunog sa buong gymnasium. Tumama sa kanyang dibdib ang huling atake ng chairman, na naging dahilan ng kanyang pagbagsak sa sahig. Habang siya ay nakaluhod sa sahig, bigla siyang napaubo, dahil sa lakas ng suntok na tumama sa kanya. Sinabi ng chairman, na hahayaan niya siyang makaalis ngayon.
At pagkatapos ay lumapit ang kanyang kamay patungo sa ulo ni Steve. At hinawakan niya ito sa ulo, kaya napapakagat na lang si Steve sa kanyang mga ngipin, dahil sa sobrang sakit ng kanyang nararamdaman. Galit na sinabi ng chairman sa kanya, habang hawak siya sa kanyang ulo, na kailangan niyang ilipat ang kanyang bastos na anak sa ibang school, sa lalong madaling panahon. Dahil kung hindi, sisiguraduhin daw niyang hindi na siya makakatapak pa ng South Korea. Pagkatapos ay tinanong niya ito, kung naiintindihan ba niya ang kanyang sinabi. At binitawan niya ito. Si Steve ay nananatili nakatitig sa sahig, malalim ang kanyang iniisip. Pagkatapos sinabi ng chairman sa kanyang secretary, na ibigay sa kanya ang nararapat na kabayaran para sa medical bills. Naagad sinang-ayunan ng kanyang secretary. Pagkatapos ay nakarating na ang sasakyan na naghatid kay Steve sa Banpo Blue Tower na kanilang tinitirahan. At iniabot sa kanya ng secretary ang cheque na nagkakahalaga ng 10 milyong won. Na para daw sa kanyang magagastos sa pagmamedical. Nagdadalawang isip siya kung tatanggapin niya ba ito. Kaya sinabi ng secretary kung hindi pa ba sapat ang halagang ito. At dagdag pa niya, para lang malaman mo, kahit iulat mo ito sa pulisya, wala itong may dudulot sa iyo. Kaya tumingin sa kanya si Steve at patuloy na nakikinig sa pahayag ng secretary. Kaya sinabi ng secretary na ang kanilang grupo ay nakasuporta sa kanila ng matindi. Kaya tumalikod si Steve at sinabing hindi yun mangyayari, hindi siya magsusumbong sa polis. At habang siya ay paalis sinabi ng secretary kung hindi niya ba talaga kailangan ang panggastos sa medical. Mabilis na kinuha ni Steve ang chiki at nagpapanggap na masakit ang kanyang katawan. Pagkatalikod niya, biglang nag-iba ang kanyang ekspresyon, naging seryoso ang kanyang mukha, tiyak na hindi niya ito palalampasan. Bago umalis ay tumingin ito kay Steve, at tinawag siyang tanga. Pagbukas ng pinto ng kanilang apartment. Pagkapasok niya ng pinto ay agad siyang tinawag ni Jian, upang kamustahin. Siya ay malungkot na tumingin sa kanila at maraming pasa sa katawan. Nagulat ang dalawa, dahil nakita nilang mahina at bagbog sarado ang kanyang katawan. Kaya tinanong ni Jian ang kanyang ama kung okay lang ba siya. Ngunit sinabi ng kanyang ama na okay lang siya at kailangan niya lang magpahinga. Hindi maintindihan ni Jian kung bakit ginawa nila iyon sa kanyang ama, habang ang kanyang ina ay biglang nandilim ang kanyang paningin. Bigla siyang nakaramdam ng galit sa taong gumawa noon sa kanyang asawa. Kung nagustuhan mo ang video nato, huwag kalimutan mag-like at subscribe para updated ka lagi sa mga bago nating video.